Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo, at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito: Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo, magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao, itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain, iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Narito tayo ngayon muli sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan tayo ng kagalakan ng Panginoon, lalo pat sa mga mahalagang panahon, katulad na lamang nitong Pasko. I'm sure marami sa inyo ay pagod, mga puyat. Kahapon ay masayang pagdiriwang natin ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon bilang bata. Ngayon naman ay pagkamartir ni Esteban, diakono tagasunod ni Jesucristo. Nangyari ito pagkaraan ng ilang taon pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kahapon ay kapanganakan, ngayon na may kamatayan. Si Esteban ay natatangi. Narinig natin mula sa Gawa ng mga Apostol
na siya ay puspos ng grasya at kapangyarihan, karunungan, at gumagawa siya ng mga kababalaghan at palatandaan sa mga tao. Siya'y magaling manalita at tagapagtanggol ng bagong daan. Ito yung Kristiyanong komunidad sa panahon na iyon. Puspos ng Espiritu Santo, pinahayag niya ang pinakita sa kanya mula sa langit. Kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus nakatayo sa kanan ng kanyang Ama na nasa langit. Para wag na nilang marinig pa si Esteban, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at kinaladkad sa labas ng bayan upang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Ang huling pangungusap ni Esteban bago mamatay ay isang panalangin na katulad ng panalangin ni Jesus na siya'y nakapako sa krus. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Panginoong Jesus, patawarin mo sila, yung mga umuusig sa Kanya, sa kanilang kasalanan. Ang pag-aalay ng buhay ni Esteban ay nag-iwan ng marka sa alaala ni Saul, na ngayon ay kilala natin Pablo. Marahil, tinatanong niya ang kanyang sarili sa panahon na iyon, anong mayroon si Esteban? Saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob at kapayapaan? Hindi alam ni Saul sa panahon na iyon na ang dugo na binubuhos ni Esteban ay dugo ni Jesucristo na nakapagliligtas. Siya ay kaisa ni Kristo. Tayo din bilang kanyang katawan ay kaisa, nakaugnay kay Jesus. Kaya anumang sakripisyo natin sa ngalan ni Jesus, anumang buhay na binibigay natin, ay pagbibigay din ng buhay ni Jesus sa sakripisyo sa ating kapwa. Tayo ang simbahan, ang presensya ni Kristo at kasangkapan ng kanyang pagliligtas. Kapag inuusig tayo dahil kay Jesus, si Jesus ang inuusig. At kapag inililigtas natin ang ating sarili, nagiging makasarili tayo at tumanggi tayong tumistigo para kay Kristo, pinagkakait din natin ang pagkakataon upang makatagpo ng tao si Jesus. Masumpungan nila ang kaligtasan. Sinisira natin ang imahe ni Jesus dahil sa ating kasalanan. Kung tapat tayong disipulo ni Jesus, asahan natin na may di sasang-ayon at kakalabanin ng mga taong ayaw tayo pakinggan. Pero sa kabila ng oposisyon, sinasabi ni Jesus na huwag daw tayong mag-alala. Maging sasabihin natin sa husgado, ang Espiritu ng Ama ang magsasalita para sa atin. At sa katapusay, sinabi niya, sino man ang magpakatatag hanggang huli ay maliligtas. Ang halimbawa ni San Esteban ay nagpapakita na nais ng Diyos ipagpatuloy ang kanyang gawain sa pamamagitan natin. Namatay siya katulad ng kanyang Panginoon. Namatay siya nagtitiwala sa Diyos at pinapatawad ang kaaway. Ito din ang gagawin natin. Magtiwala sa Diyos at magpatawad sa kaaway. Simulan na natin ito ngayon. Kailangan natin mag-practice araw-araw para makasanayan natin ito, lalo na ng ating puso at ng ating diwa. Kailangan natin mag-practice magpatawad araw-araw para wag tayong mabigla sa bandang huli. Kapag naharap na tayo sa kamatayan, katulad ni San Esteban, maging instrumento na tayo ng kaligtasan para sa iba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang wakas. Nawa ang halimbawa ni Esteban ay magsilbing inspirasyon
at matularan ang pag-aalay ng sarili at pag-ibig, lalong-lalo na sa kaaway. San Esteban, patibayin mo kami sa iyong panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. And cut.